Siguro hindi nakakagulat na nagdeklara yung VP na siya ay tatakbo. Parang alam na ito ng marami, kaya nga din Mm. na parang nagkaroon ng hiwalayan yung unity team, hindi ba? Dahil din sa mga pampulitikang ambisyon ng ikalawang Mm. Pangulo. So ito na nga Mm. yun, nandito na nga tayo. Pero siguro yung nakakapagtaka ay yung napakaaga na inanunsyo. Siyempre may pagtataka diyan kasi nga kung titingnan natin yung mga nakarang eleksyon sa ating bansa, yung mga unang nagdedeklara, yung mga liyamado sa Oo. umpisa, mga ganitong panahon, Oo. mga 2 taon bago pa yung eleksyon, medyo hindi sila sinuswerte pagdating ng araw ng eleksyon, ha. Sila Oo. ay mag-e-end up na mas matatalo nung mismo sa eleksyon na. Halimbawa si Vice President Jojo Binay noong 2016, 'di Mm. ba? Mm. Parang ganyan yung sitwasyon ngayon ni VP Sara eh. Popular naman bilang ikalawang pangulo, may mga supporters nagdeklara, pero pagdating ng eleksyon, mula nung #1 ka sa survey, pagdating ng eleksyon, pang-apat ka na, 'di ba? So maaaring Oo. yan yung maging disadvantage din nung maagang pagdedeklara ni VP Sara. Oo, tsaka 'di ba sabi nga, wag maaga dahil babakbakan ka ng kabi-kabilang kampo. Kumbaga, maraming babakbak sa'yo dahil ikaw yung naunang nag-announce ng candidacy, 'di ba? Oo, President Clive. siyempre siya yung pagpipiestahan ngayon ng mga iba't ibang mga political camps. And hindi naman siya madaling hindi naman madali na i-defend yung kanyang sarili. Kasi din, Mhm. napakadami ding mga nakabinbin pang mga usapin tungkol kay Inday Sara, di ba? Nandyan Mm. pa yung confidential funds. Hindi pa din naman yan na nasasagot ng maayos kung saan talaga nakarating yung confidential at intelligence funds. Yan na nga din yung laman ng impeachment at kung paano din siya nakikitungo doon sa halimbawa doon sa mga hearings ng kamera no ng nakaraang Mm. taon. Lahat 'yan babalik at ibabato sa kanya ngayon. At napakahirap ding i-defend yung sarili niya kasi marami sa mga observers kagaya ko nakikita namin na medyo unreasonable din yung mga posisyon na tinitake ni VP Sara sa mga usapin na 'yan. Mm. Matagal niya nang sinasabi na political attacks lang ito nga mga impeachment complaint sa kanya. So ngayon, lalo niyang magagamit yung ganong rason dahil nga tatakbo siya. Dahil halimbawa, political lang yan because tatakbo ako. Mukhang ito nga yung strategiya na pinapalabas ngayon dahil nga nagdeklara na siya na lahat ng mga magiging mga inisyatiba para kumuha ng pananagutan, ng accountability laban sa kanyang panunungkulan ngayon bilang Vice President, lahat na lang ito ay magiging mauuwing pamumulitika, 'di ba? Maaring Mm. 'yon yung konsiderasyon kung bakit nagdeklara ng maaga na parang itong impeachment, kasi yan yung talagang papasungin niya, susuungin niya, gagawin niya na lang ito na i-dismiss niya yung lahat ng ebidensya, i-dismiss niya lahat ng mga testimonya bilang pamumulitika. Kaya hamon yun dun sa mga taga-kongreso din natin no, na hindi dapat sila magpadala doon sa Mhm. estratehiya ng VP kung ito man talaga yung strategy